Pasintabi sa mga nagkakapunan at humandang mapakamot mga kapuso sa problemang uso raw sa mga bata ngayong taginit. Usapang kuto at ang mga solusyon dyan sa pagtutok ni Salima Refran. Kamot dito, kamot doon. Kung hindi ganyan, ganito naman ang tagpo. Magkakatabi at nagkukutuhan. Mga patay siya. Ang pinaniniwala ang dahilan ng ilan. Mainit ang panahon. Pagkadalaw lang naman ho eh. Palagi ako nagrararo sa mainit. Makati na lang palagi. Sobrang init ng panahon. Pero bakit nga ba parang kasabay ng summer ang pag-atake at pagkalat ng mga kuto? Gusto po ng kuto ang mainit na lugar. So kaya po sila nasa buhok po natin kasi yung temperature po doon mainit. Pag summer, syempre magkakasama po yung mga bata. So ang pagkalat po kasi ng kuto by direct contact. Pag tag-init, ang atin pong mga katawan, pawis na pawis tayo, mas gusto po ng mga organismo at mga kuto ang ganitong environment, mas nagkakaroon sila ng panganganak at mas dumadami sila. So during summer times, ito pong kuto ay madali pong makapanghawa at especially kapag nasa eskwelahan at lalo na sa mga kabataan. Ayon sa RITM, pediculosis capitis ang tawag sa pamumugad ng mga kuto sa anit ng isang tao. Karaniwan ito sa mga batang edad 3 hanggang 12. Maaari ito makuha sa direktang pagdidikit ng ulo o di kaya'y sa paghihiraman ng mga gamit sa ulo o buhok, gaya ng mga suklay, headband, bandana o di kaya'y mga cap o sombrero. Pangangati ng ulo ang pinakasintomas nito. Bagay na di dapat ipagsawalang bahala. Pwede po siya magkaroon ng bacterial infection. Sa pagkakamot, dahil dun sa kuto, pwede po yun magkaroon ng pagsusugat. So dun po yung pwedeng pagkaroon ng infection. Pero, alam nyo bang pwedeng may kuto ka kahit hindi nangangati ang ulo? Kaya dapat laging chinecheck ang buhok. Huwag rin daw basta-basta gumamit ng mga sabi-sabing lunas, tulad ng paglalagay ng gaas. Ang kerosene po or gas, pwede po yun makasama. Pwede po yun makalapnos ng balat. Tapos yung amoy po nito or yung fumes, pwede po magkaroon ng pagkahilo or pagsakit ng ulo. Ang pagkalbo sa may kuto, ekis din daw yan. Kung meron pa rin pong natitirang onting buhok, so pwede pa rin po yun pamugaran ng kuto. Tapos kung wala namang buhok, kung yung sagad po, ang ibig niyo pong sabihin, may mga pagkakataon po na yung kuto pwede pa rin pong mamahay sa kilay o kaya po dun sa pilikmata ng isang bata. Pinakamainam raw na magpakonsulta sa doktor para maresetahan ng tamang lunas, tulad ng espesyal na shampoo o lotion. Meron ho tayong shampoo na ginagamit dyan para mawala po yung kuto at tuturuan na lang tayo ng good hygiene para sa ating mga kabataan. Kung kapos sa budget, pwede rin daw ang mano-mano pero tiyaga ang pagsusuyod. Yung pwede po natin gawin, yung wet combing po na tinatawag. So babasain po yung buhok ng bata, lalagyan po ng conditioner, tapos pwede po tayong gumamit ng suyon. Panatilihin rin daw na malinis ang bahay at labhan ang mga damit at gamit ng bata gaya ng stuffed toys 2 araw bago magsimulang mangati. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.